hapon po. Magandang hapon naman. Ma'am, may mga katanungan po kami dito. At kami po yung Group 6 at ako po si Ram Guevara. Ako naman si Angelica Nabayra po. Magandang hapon sa inyo. Ako si Ma'am Arlene. Hello. Tapos may mga ka-group po kami na si Ira Claro Tsaka at si si Franz Franz Robles. Okay. Ma'am, simulan na po natin yung mga Sige, kung kaya ko ba namang sagutin? Bakit sana kayanin ko? Sige. Unang tanong po namin, sa darating na panahon sa UST, malakas pa rin ba yung kultura ng pagbabasa? Pagdating ng panahon. Alam mo, mahirap sagutin pag future eh. Pang hinaharap yan eh. Pero sa tingin ko naman, oo. Dahil doon sa ating mga statistics, ito yung base sa ating mga statistics, ano? Kung makikita nyo, lalo na dito sa atin, ito yung August to December 15 na statistics natin ng mga nanghiram ng aklat last year o nakaraang taon. So, merong 77,167 students per college. So, ibig sabihin, tumataas. 3,000 ng first term. Hindi malakas po pala talaga, no, ma'am? Oo. Kumbaga, kung sa ngayon lang, ibabasihan natin yung tumataas ang percentage ng panghihiram, ng ating mga libro. Maganda po yun. Ikangalawa naman po, ano ang sitwasyon o ano ang makakatulong sa mga Pilipino na maibalik ang kultura ng pagbabasa? Pilipino. Kasi ano yan, pag sinabing Pilipino, masyadong general. Pwede ako magsalita para sa universidad or para sa yung mga nakikita ko dito. Kasi pag sinabing Pilipino, gobyerno na ang hahawak niyan. Hindi tayo. Pero kung para dito, ang kultura, para sa akin, kasi naging ano rin ako naging grade school librarian ako. Tapos yung dati nating grade school and sa education high school, nahawakan ko rin yun. Nakita ko naman napakaganda ng ating kultura sa pagbabasa. So, base dito sa ating universidad, masasabi kong maganda. Ikatlong tanong po, dapat pa rin ba na pumunta sa aklatan ang mga estudyante? Ganit kayong meron naman ng internet na makakapagpabilis ng pagsasaliksik ng mga estudyante. Ayun, internet, napakadali kasi isang click, may makukuha ka. Lagi nga namin, pag nagbibigay kami ng tutorial, meron akong video na pinapakita yung sa pag-google. Sabi ko lagi sa estudyante, walang problema sa pag-google. Kahit ako, gumagamit ako ng Yahoo, gumagamit ako ng Google. Pero kung magre-research kayo, kasi yung makukuha nyo sa internet, hindi siya peer-reviewed. Yung mga articles na makukuha nyo, hindi siya peer-reviewed, hindi siya academic. Yung iba doon, kagaya sa Wikipedia, ay kung sino-sino lang din yung nagpapasok. So, hindi nyo alam kung ano yung totoo na information na makukuha nyo. So, kung magre-research kayo, mas magandang gamitin pa rin ang libro, mas magandang gamitin pa rin ang mga journals. Ngayon, dahil mahilig ang mga bata sa internet, pwede na rin gamitin ng mga electronic journals. So, may mga e-books na rin tayo. Ma'am, sa ika-apat po, ano nga ba ang magandang naidudulot ng pagbabasa sa isang individual? Marami. Bukod sa lalago ang iyong kaisipan, pwede kang mas madali kang makikipag-communicate sa ibang tao. Kayo, di ba, sa palagay nyo, kayo ba'y nagbabasa? Oo naman. Ano ang naging sa inyo ng pagbabasa? Ano ang naging magandang naidulot sa inyo? Di ba, tumataas ang inyong marka? Di ba? Marami kayong nalalaman. Kahit sinong taong kaharap nyo, kaya nyo makipagsabayan, lalo na kung merong mga current events na pinag-uusapan dahil nagbabasa kayo. Tapos, panglimang tanong po namin, marami pa ba ang nagmamahal sa mga aklatan kung saan sila ay tumutungo sa library kaysa magbasa na lang sa internet? Sa aking experience, oo. Madami pa rin. Sa statistics natin, ito yung mga, kanina yung pinakita ko sa inyo, yun yung mga nahiram na libro. Ito, yung mga pumasok sa libraries. Hindi naman na actually nang hiram, pero
pupunta sila dito para mag-aral at magbasa. So kung mapapansin nyo, yung total niya napakalaki yun. 501 students. 501,600 students ang pumasok sa ating library para mag-aral. Sa isa pang experience ko dyan nung may mga estudyante, kasi nga high school yung hinawakan ko before. So, may mga estudyante na mas gusto pa rin nila yung amoy ng libro. Yung mas gusto nila nangyayaram at bumibili talaga, lalo na pag may book fair kami, yung mga high school, bibili sila talaga ng libro para yun yung babasahin nila kaysa babasahin nila yung nasa online. Kaani po, ano ang magandang mga naidudulot ng UST sa pagbabago ng kultura ng pagbabasa sa mga estudyante? Marami. Sa amin, sa part namin sa library, pwedeng gumawa kami ng mga activities. Every year kasi may mga activities naman, lalo na kung National Book Week. So, sinasama namin or nagkakaroon ng mga programa para sa mga estudyante tungkol sa pagbabasa. Pang-pito po, sapat ba ang kasangkapan na babasahin na nakasulat sa wikang Pilipino? Sa totoo lang, nung tinitignan ko tong statistics natin for the acquisitions ng Filipiniana, hindi ganun karami kasi. Pero, meron naman tayong ibang programa kung merong kakailanganin ng mga estudyante natin na mga libro na nasa wikang Filipino na wala tayo dito sa collection natin, meron tayong interlibrary loan na pwede nating, kunyari ang isang libro ay nasa Ateneo, wala tayo, pwede naming hiramin yun para magamit ng estudyante natin. Pero kung ang tanong nyo yung kasapatan ng mga naisulat, sa aking palagay hindi. Kaya yung mga gumagawa ng pag-aaral, minsan kulang sila ng related literature dahil hindi ganun karami yung ating mga tawag dyan, ang mga naisulat o nailimbag ng mga libro. Sa ika-8 po, makakatulong ba ang UST sa pagpapalaganap ng wikang Pilipinas sa universidad? Maaari. Sa anong paraan po? Marami naman. Yung mga programa natin, programa ng university. Kasi university yung sinasabi nyo oo. So, hindi ako makakapagbigay talaga. Pero, kung may gagawing programa ang universidad, maaaring magkaroon, makatulong tayo. Ika-9 po, paano may hikayat ang mga estudyante na gamitin ang aklatan kaysa gumamit lang ng internet? Pag kami nagbibigay ng tutorial, lagi namin sinasabi na kung kayo ay talagang gumagawa ng inyong mga papel, mas mainam na gamitin talaga ang library. Bukod doon, meron tayong mga tinatawag na promotions and marketing para sa mga estudyante. So sa ngayon, meron na tayong, kahit pa paano, may Facebook na, meron tayong mga, tuwing meron kaming mga activity sa library, meron kaming mga pinamimigay ding, may mga giveaway ang library para sa mga estudyante. Ganun din kung may mga bisita tayo, so tumatanggap tayo ng bisita sa iba't ibang university para ipakilala din o ipaalam ang ating aklatan. Ma'am, lagi po ba nakuha ng mga estudyante ang mga pangangailangan nila sa library? Pag sa mga academics po ba? Hanggat kaya namin, sanang maibigay, bibigay natin. Kaya nga lagi kami nakikipag-coordinate sa mga faculty kasi hindi naman namin alam kung anong dapat bilhin na libro. Andito lang kami para alagaan ito. So, dapat may makikipag-ugnayan din ng mga faculty members sa amin para sabihin sa amin, ito yung mga dapat nyong bilhin para sa aming mga estudyante. Kasi pag hindi nila ginawa yun, bibili lang tayo, pero hindi naman pala yun ang ipapagamit ng ating mga professor, So, kung wala tayo ng mga material na o yung mga libro na hanapin ng ating mga mag-aaral, meron pang isang serbisyo bukod sa document delivery, meron tayong interlibrary loan. Okay? Pag sa interlibrary loan naman, pwedeng, yun nga, sinasabi ko kanina, kami yung mangheharam ng libro sa ibang universidad na kung wala tayo nung libro na yon, kung hindi siya mabibili. Lalo na yung mga
Filipiniana, ang hirap kasi talagang maghanap lalo ngayon ng mga Filipiniana materials. Kapag ganon, manghiharap tayo sa ibang university library. Ika-11 po, magbigay ng isang karanasan na hindi malilimunan bilang Naku. isang library. Ang pinaka niyan sa akin nung Undoy. Kasi hawak ko pa noon ng Education High School Library. So nasa baba kami, nung bumaha, halos lahat ng libro, kasi ang bahan, hindi naman galing sa taas yung ulan, so sa baba. So halos lahat ng nasa babang libro nabasa. At ang dami naming na-damage noon. So yung buong linggo na walang pasok ang universidad, andito ako para siguraduhin walang masisira. Dahil sa nabasa na yun, kailangan namin buklatin isa-isa yun. Araw-araw ililipat ang page, araw-araw patutuyuin yun. So hindi namin merong mga hindi na tawag dyan, hindi na namin nagawang isalba. Dahil talagang nasoak siya sa ang tawag na soak, na nalublog talaga sa tubig. So yun yung pinaka nakakatakot talagang naging experience ko dito noon. Dahil kakaawa talaga yung collection. Ma'am, ano po ang mga programa tungkol sa pagbabasa o paggamit ng library sa English? Mas maraming programa ang sa high school. Kung mapapansin yung website natin, meron dong iba't ibang programa sa pagbabasa, sa paghihikayat sa pagbabasa sa ating mga estudyante. So meron dun yung mga author visit, sa kung saan nag-iimbita kami ng isang manunulat para ibigay yung kanyang experience, or pwede siya magbigay ng guide kung may mga estudyanteng gustong sumulat pa ng mga aklat. Meron din tayong nung kami doon sa Education High School, meron kami yung fictional book, parang cosplay, fictional book character, yun. Meron din tayong mga iba't ibang activity like, anong tawag doon? Yung mga poster making na related sa pagbabasa. So yun, karamihan sa high school. Kasi pag sa college, ang pinaka-program na namin ay yung mga tutorial na sa mga electronic. Doon na kami naka-set yung mga databases na available na pwede namin ibigay sa mga estudyante. Tapos tuwing magbibigay kami ng mga tutorial or orientation, may mga konting giveaways naman kami sa mga estudyante para mas ma-encourage silang gumamit ng mga databases. Ma'am, yun lang po. Salamat po. Salamat! Nakaraos tayo.